Morning guys. Kahapon pala pinutol ko tong inanok ko to ang trailer dahil nagpalagay ako ng grease doon sa shop. Libre lang, wala akong binayaran. Kasi may pupuntahan ako mamaya sa sa Walmart. May pinapabili yung aking asawa kaya maaga ako ngayon mag-shower dahil yung mga driver ngayon pag ganitong oras masarap pa yung tulog nila. Kaya nag-book na agad ako ng shower din. After shower, drive ako papuntang Walmart kasi ang Walmart, I think, open sila 24 hours. Tulog na tulog pa sila. Wala masyadong mga tumatakbo ngayon dahil Sunday today. And halos sa mga driver ay reset. Kalimutan ko yung kape. 16, nauna ka. Tanawara. Huwag may nagsabot nga magkita may pero kita may dire. Wala ka kita sa 360 rin? Papo ka ba sa 360? Yeah. Maligo na ba? Awa, taga British Columbia na siya. Ya. Tema mo, instant. Suruh malibang mo ba? Ayun, kalipang. Customer 17. Your shower is ready. Please proceed to shower 4. Tingin ako ng mga anto. Customer Gagamitin ko yung... 18. Uy! Your shower is ready. Please proceed to shower 5. 5. Customer 19. Lubas na ako ba? Your shower is ready. 263. Please proceed 73. to shower 6. 263. 73. Nakaito ano niya? Mo to Walmart niya. Di ka mo reset ka dire? Dagang ka karon. Amul ka Walmart? Adi dagang ka karon? Oo. Ikaw reset ka dire? Adi dagang ugma kasi ang pilot nako, ugma pa akong pilot sa Idaho. Na ako'y pilot. Di mo ko pwede dagan og kuan kay lapad man do. Sige mo kuan, ugi ka ko ron. Larga karon. Maahaw taon niya dyan. 26373. Asa na ako Uban na lang ng 3 kwarto. Magkano ako maglugod niyo ba? Malibang mo. Sige na, sige. Kanina lang, sige na. Pinuha ngayon. 26373. Kadali, umay. May di man mabili ako ha. Natanawa na yung kabuha. 26373. Oh. Mablag pa ko, ano ba? Malibang ko ba? Guys, namin karon diri sa gawas ni Ricardo. Truck driver ni sa kwan sa British Columbia. Nagkita na kami before nito sa Minnesota, di ba? Albert Lea. Yeah, na pinuntahan ko, kinato ko yung truck kasi nakita ko sa 360. I-vlog nato na yung Pinoy Tracker kayo, no? Ambo, ano kayo ikuha? Tuwa po kung kayo bao. Di na nato yung topic ng owner operator kay sakto ko na uban. Dili. Ang owner operator bitaw. Lami kay pakinggan, no? Tagalogo na to para mga Tagalog diyan makaintindi. Looks cool but broke. Yan ang reality, oh. Yan, nakadalawang truck na yan. Ano to? Looks good? Looks good but broke. Looks good but broke. Ikaw sabi na. Masuko na naman to sa akin. Sige, i-vlog mo ako, bay? Hindi, meron siyang ano dati. Karon company driver na siya. So happy ka na dito ba sa company driver? Happy ko, bay? Pero loog ka na happy ko. Di mo happy. Sige, happy! Hindi, truck driver na sa British Columbia. Dito lang kami nakita sa may Missoula dahil dito nga ako nagpalipas ng gabi nung kahapon.
Dahil yung aking pilot ay Lunes pa ang aking pilot naka-schedule. Hindi ka pa makapasok ngayon, medyo malayo-layo pa eh. Snow ngayon sa Washington. Ayun nga. Nagkadena yung kaibigan ko. Patay na. Kasi ang aming aakyatan ngayon, aakyatin by Lunes, papuntang north, 20 din mo, lalabas kami after ng shuttle. Hindi kami papasok ng shuttle. Kadena ngayon. Na. Dami snow. Yeah. Hindi, ang aming dadaanan, secondary. I don't know kung anong... Kung back road kayo, ay malamang sigurado. Na! Patay na. Diya na ganyan nagkamatay na ganyan ko na ni. Pero sige lang, doon may pilot. Hindi ko na madala ang kuhan dito sa Kinatkate sa bukid. Kaya bukid naman nga akong agian dito sa taas. Bukid lagi. Na! Kaya Patay. yung ano na, bukid na naktanan. Pag Washington tapos ang British Columbia naman na yan. Yeah. Bundok na yan lahat. Yeah. Kadugtong na ng British Columbia eh, di ba? Oo. So, bundok na yan. So, anong plan mo today? Dagan ka? Oo, baga, wala ako. Uwi ako. Pero baka may by Monday ka pa makakapasok ka na. Hindi, abot na nitira kay 600 miles from nitira. Papuntang BC? Yeah. Really? Yeah. Alright. 600 miles na nitira kayo. Una de, gigan mi sa Vancouver. Una na Muslim. Pag galing Vancouver. Dito talaga kayo natigil. Dito kami. So madalas ka dito? Oo, pala. Sige. Pero madalang naman akong bumabiyahe dito. Hindi ko talaga ruta to. Ngayon lang, dapat itong load. Idadaan ko ng Manitoba. Kaso lang, mas malapit ang company sa border. I-vlog ka. Sige, siya na po mag-vlog. Asa ba yung channel, Convey? Facebook? Ha? Sa Facebook mo? Basta Pinoy. Basta Pinoy. Yeah, Okay. Basta Pinoy. Ha? Okay. Sa ano? Sa Facebook o sa YouTube? Ikaw ba mo to? Merong mga ambulance dito sa truck parking. Siguro ang driver inatake, hinay blood. Oh lala. Yan ang worst nightmare sa trucking, guys. Siguro hindi makahinga. Or masama yung pakiramdam. So anyway, nagpaalam na ako dun sa paalam ako dun sa tawag ito sa loob para gamitin o drop yung trailer kasi may pupuntahan ako sa Walmart. So sabi nila okay naman daw. So yun guys, isasama ko ngayon dito sa Walmart ng Montana. First time ko mag-Walmart dito sa Montana. Meron lang akong bibiling mga ilang gamit o ilang pagkain na kailangan ko dahil kailangan ko ng tinapay, etc. Kailangan ko ng prutas. Masyadong tahimik pa yung Walmart ngayon dahil alas 8 pa lang ng umaga. So wala pa masyadong tao. Ang dito, mga trabante pa lang. Ang dami na ng mga sale ng mga tsokolate guys pang Christmas. Pero hindi yan ang aking pakay, kundi grocery. Pero pag meron ako nakita dito na mga sale, mga clearance sale, syempre mas masarap kasing mag-grocery sa Walmart compare mo sa Canada. Kasi pag papasok ka sa Walmart dito sa Amerika, sino yung mga taga-Amerika, ma-feel mo talaga ng Walmart, no? Puro puti makikita mo mga Amerikano. Pero pag pasok ka sa Walmart ng Canada, makikita mo halos. Anyway, kuha lang ako dito. Meron akong paborito dito. Sama ko muna kayo sa aking grocery, ha? Huwag muna kayong magreklamo dyan. May nahanap akong doon sa kabila. Avocado. Yun. Ito yung paborito ko eh. Wala men. Chocolate.
Sweets guys, sweets. Turtle French cheesecake. $10 na yan. Mystery. Ayan na. Strawberry twist. Then merong tinapay dito na masarap, yung Hawaiian bread. Hawaiian bread. Oh. Do you have a Hawaiian bread? Do you mean like? That's a sliced bread. Hawaiian. I don't know. Yeah, because I got a Hawaiian bread in somewhere in Kentucky. It's so I don't tastes good. think I've ever seen any here. Yeah, I think the closest thing we have is like King's Hawaiian. Oh, okay. Yeah, it's okay. Yeah. Sorry about that. Thank you. So wala silang Hawaiian bread, guys. Masarap yun. Sliced bread siya na yung pagkakat ng tinapay. Parang ganito siya, oh. Pero Hawaiian, hindi ganito. Malambot siya na ito, pwede na rin to eh. Malambot siya na may itong ilalim niya may lasa. Try nyo yung mga taga Walmart at Walmart, taga America na mga nandito. Try nyo yung Hawaiian bread. Masarap siya, as in 100% na masarap. Ito, lalagyan ko lang ito ng ano, ng meat. Anyway, binili ko muna yung tinapay dahil yung best before niya, wala na. For expiry date na. Tapos ngayon, itong banana. Man, dilaw na. Malalanta na to sa aking biyahe. Ito. No, this one is good. Medyo green pa ng konti. Kasi pag dilaw na, ilang araw, wala na to. I mean, ano na siya, layot na. So, kuha lang akong dalawa. Okay, alam niyo ba to? Bawal tong ano eh. Pag meron kang dalang ganito sa galing Canada, papasok mo ng Amerika, bawal to siya. Pero pag bibili ka doon sa Amerika at kakainin mo doon sa Amerika, it's okay. Pero bawal ka magdala niyan ng may tawag dito, buto sa loob ng Amerika. Anyway, apple, sugar bean. Ito masarap ng sugar bean. Yeah, masarap to. Okay, itong sugar bean matamis. Honey siya ng konti. Masarap to siya, masarap. Ito, masarap din tong gala. Mga maliliit. Yeah, yun ang pangalan niyo, gala. Ito, masarap kasi kainin ng maliliit lang. Compare mo dito sa medyo malaki. Kumbaga ito kalaki. Well, pwede lang yan pag malaking bunganga. Pero pag ganito, yeah, I go for gala. Yan o, apple gala. And itong sugar bean. I think wala to sa Canada eh. Dito lang to sa US. Pero napakasarap yan guys. Matamis. Well, yan ang aking fruits. Okay na yan. Ay, hinahanap akong spaghetti. Parang wala na yata. I know may nagsabi sa akin before na hindi maganda ang processed food, no? But wala kasi akong option dahil hindi nga ako nagluluto sa truck ng mga ulam. So pag naubusan ako ng stock, kadalasan mga spaghetti sauce, meat sauce, first mix spaghetti Italian. So $2.97 isa, $3 is $3.50. Ilang grams? 12 ounce, 340. Yeah, ito na lang. Dalawa nito. Wala nang spaghetti na gusto ko, yung may mga meatballs. Ito lang kayo makakita ng mga alak sa Walmart na binibinda.
Sa Canada walang ganito. So dito, pwede kang kumuha ng alak mismo sa loob ng Walmart. Marami. Pero mas mura ang alak sa duty free compare dito tayo mo Corona $16, so mga $20, 12 packs. Pwede kang kumuha ito ng ano, example mag-reset ka, pwede kang kumuha ng alak din magpakalasing ka kung hindi kinasarap. Pero wala silang individual. Sarap sana yung may individual kahit dalawa lang. Anyway, yeah, let's proceed. Okay, tapos ako dito sa Walmart. Nabili ko na yung gusto kong bilhin, but more on prutas, saging, orange kanina yung pinakita ko. Then kunting pinabili ng aking asawa yung mga tsokolate na nandito sa Walmart na hindi nabibili sa Walmart ng Canada, yung mga nuggets. Gusto nyo makita? Yeah, yung mga ganitong nuggets, wala to sa Canada. Yung aking asawa talagang nagpapabili. So meron din truck na tumabi sa akin dito. Anyway guys, bago ako babalik dun sa yard, sa Loves, kasi maglalaba pa rin ako. Kailangan ko ng mga extra na damit dahil nagamit ko na yung mga damit na nilaban ko doon. Shoutout ko lang si Luel Galimba from Bacolod and former OFW ng Kuwait. Salamat. And si happy birthday kay kaibigan kong si Robert Ralios dyan sa Pilipinas. More birthdays to come by. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And si Choi Makoy, shoutout dyan sa Toril, Davao City. And si Joseph Vera, shoutout dyan. And si Larry Mark, ito matagal subscriber talaga to, taga Mindanao. I'm sure gimingaw na ka sa imong family. Namimiss ko na daw yung family. Yeah, namimiss ko na family. Grabe ka dugay imong biyahe. Murag karon pa ka pinakadugay nga biyahe nimo bay. Wala pa jud ka kauli amping sa imong biyahe. Yeah. Bunal, chuy. Yeah, totoo. Miss ko na yung aking family. Mag almost 1 month na akong nakaalis sa bahay. Then papasok ako 27 18 mga sakto talaga isang buwan makaka-uwi ako ng Winnipeg. Yeah, miss ko na yung aking family sa Winnipeg. And si Alma Impalmado, and memorize ko pa ba daw yung Salmo 91, yun ang prayer ng mga sundalo before yung sa Bisaya pa, ang mudangop sa labing halandon, ang magpabiling ubos sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong Diyos, ug kanimo nagsalig ako gikan sa katalagman nga wala mo iseri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Kabisado ko pa yun. And si Paul Johnson Sunyola and Idol sa Everett, po ba kayo papasok doon sa Washington tapos Highway 5? Po ba kayo dadaan? Malamang ito si Sir ay taga Washington. If-flex ko ulit yung aking dadaanan, hindi ako dadaan ng Highway 5 kasi masyadong matraffic, and then yung mga tulay mababa, I don't know, pero yeah, if-flex ko dyan sa screen ninyo kung saan ako dadaan. Yung mga taga Washington, dyan ako dadaan sa taas sa north ng Spokane. And si Euds TV, inalok mo na ba ng merienda yung mga pilot mo, yung mga escort mo, mapayag din ba sila pag niyayayam? Wala na kasing time sa ganun eh, kasi pag tumitigil kami, lalo na ngayon na ang season ay winter time, so ang daylight ay 9 hours lang yung araw. Okay, pag meron kang pilot
ang tigil mo lang talaga niyan is mag-refuel. Wala akong time na magpalipad pa ng drone or mag-snack pa kami na magtatagal sa isang site, dahil yun nga sabi ko, 9 hours lang yung aming daylight sa oversize. So everyday 900 kilometers lang yung matatakbo namin. Hindi kami makakaabot ng 1,000 kilometers a day dahil sa daylight nga. Alas 7, almost 8 o'clock sunrise, and then mag sunset siya mga almost before 5 o'clock. So kailangan i-maximize mo talaga yung time, yung refuel mo, pagkatigil mo, pinakamataas na yung refuel 5 minutes, then hit the road. Ganun siya. So wala nang time yung mag-snack pa, wala. And sa Melbourne Isgere, bili daw ako ng PS5 para hindi nakakainip. Yeah, maganda sana may PS5, yun ang balak ko before, kasi meron akong TV dito sa likod, but wala akong time dahil kagaya nito, no, ginagawa ko sa everyday na upload. I hope na hindi kayo magsasawa everyday na ina-upload ko. So yung vlog ko during morning hanggang sa hapon, i-edit ko yan. And then yung editing yan, siyempre tatawag pa ako sa family ko, kakain, asikaso sa load, sa shower. Then ang editing ko niyan mga 2 hours, upload, then labas ng 3:30 ng madaling araw. So wala na akong time na mag PS5. Tapos yung tigil namin minsan sa like nangyari before sa Kentucky na it takes 5 days, hindi naman siya ganun every trip na nangyayari na tumitigil kami or na stranded kami ng 5 days. Hindi ganun. Ito lang talaga dahil ito hindi naman to regular customer. Binili na to ng isang farmers ng Canada dito sa Alabama. So hindi talaga sa manufacturer. Kita nyo naman sa mga previous vlog, hindi siya galing sa isang production na gumagawa ng ganito na meron kaming contract. Second hand tong binili, kinuha nila. Then may mga nagtatanong kung hindi ba daw logi si Q-Line. I don't know, siguro naman ang transportation na hiningi ni Q-Line dahil sa lapad ng load, sa taas ng load. Tapos alam naman ng mga taga-opisina na kailangan ng pilot, i-charge nila lahat doon sa customer yan. So mahal yung transportation, hindi naman papayag si Q-Line na mag-transport na lugi siya. Okay, so meron yan tubo, meron yung bayad sa driver, layover, meron yan, kasama na yan doon. So yung PS5, okay lang siya kung talagang alam mong every trip na titigil ka or every trip na titingga ka, pwede yun. Okay, pero dito madalang pa sa sikat ng araw or yung bang napaka hindi laging ganun na natitingga kami ng ganung katagal. Ito lang talaga natitingga ko ng matagal dito, but hindi lagi na natitingga. Siguro yung natitingga ka lang yung mag-layover ka, kailangan mo mag-reset. Pero yeah, I'm thinking na bumili ng ganong PS5 soon siguro pag kailangan ko talaga. And sa Kabanderang Reyes, belated happy birthday. Belated happy birthday sa'yo. And si Dennis Tundag, yeah, yun sabi niya kayo na kung hindi ba daw mapurdoy, kung hindi ba daw malugi si Q-Line dito sa load na ito. No, hindi naman. So anyway, yeah, nag-grocery lang, then babalik ako dun sa Loves. Nandun pa yung aking trailer, and then maglalaba ng aking mga damit. Kailangan ko ng extra t-shirt dahil from British Columbia, mahaba-habang biyahe pa yan papuntang Winnipeg. Hindi natin alam yung situation sa highway ngayon dahil panay snow na. So kailangan may enough akong mga damit na susuotin para hindi ako magkaroon ng side A, side B na mga damit na balik-balik. So kailangan ko siyang kailangan kong mag laundry.
Clark Ford Lane, then take the first right. Turn right on Clark Ford Lane, then take the first right. Turn right at the traffic light, then take the second left. Uy. Turn left at the traffic light. Sarap sana magpalipad ng drone pero restricted yung area, bawal. In 1 kilometer, take the exit on the right toward West Broadway Street, then take the first left. Turn left at the traffic light. Continue on West Broadway Street. Turn left at the traffic light. Arriving at Loves, Missoula, Montana, on the left.
guys, tapos na ako sa aking labahin. It's all done. Ganito lang tinatapos yung isang araw dito sa parking. Tama lang din na hindi ako bumiyahe ngayon dahil ang lakas daw ng snow dun sa Washington. Ganda na pagkalagay, oh. Patong-patong. Ang galing, no? Galing, nakataas yung galing. So anyway, yeah, tapos na ako dito. At least meron akong mga gagamiting damit. Baka hindi ko alam along the way. In the future, ma-hold na naman kasi dahil sa snow. Meron akong mga gamit na susuotin. Meron akong mga brief na susuotin. Hindi side B, hindi side A, kundi lahat ay front page. Ito eh, kapoy jugo. Taka ka viewers ay, tanaw sila sa ko, oh. Tanaw sila sa Bisaya nga vlogger. Oy, oy, oy. Ano, ragot, di ba? Kinahanglan ang imuhang day ay worth it habang naghihintay ka dito. Wala akong cash ng US. Wala akong US currency, but kumuha na lang ako ng pera sa card ng fuel para meron akong pang ito laundry. Sama nga ng panahon, tingnan na. Napakalungkot ng panahon, guys. I think somewhere din ay snow. Papunta ng ano yan eh. Oh yeah, papunta ng Washington. Napakalungkot ng ano, ng araw. So anyway guys, tapos na ako dito. Then I'll see you guys again bukas sa biyahe. So merong changes sa aking ruta dahil yung dispatcher ng mga pilot ay parang hindi nagustuhan yung binigay na route ni Q-Line, o I mean yung sinadjust ni Q-Line, kasi yung 20 na pataas papuntang British Columbia to 20 bundok siya. Sabi ng dispatch, sabi sa akin, pwede mong suggest itong ruta nito. Sabi ko, yung bang ruta na yan, dumaan na kayo dyan, alam ba ng high pole yan na merong, kasi meron daw isang low bridge doon pero magra-ramp daw kami. Sabi niya, alam ng high pole pilot yan. So binigyan niya ako ng route 90, 135, 82, 90, 405, then 5. So instead na iwasan namin yung Everett, iwasan namin yung shuttle, so yun ang sinadjust. I don't know lang itong 405 kasi yung 405 na bypass makitid yung isang lane para sa truck eh. So kakainin yung dalawang lane doon bago lalabas ng ano. But yun ang suggestion niya sa akin na highway, kasi inisip ko rin nung niroute ko yung map, walang truck stop. That's 1,200 kilometers yung all in all from here, from Spokane sa highway to 1,200 lahat papuntang British Columbia. Dadaan kami sa bundok, walang truck stop, walang shoulder. Sabi sa akin ng dispatch, kasi dumaan sila before, walang shoulder, makitid, 15 wide ako. So kakainin ko talaga yung two-way, kakainin ko talaga. Then parang hindi rin comfortable yung aking pilot na si Donna, yung babaeng matanda, na doon dadaan. Kaya nagsuggest sila ng route 90, 135, 82, 90 uli, balik Ellensburg, and then 405, then 5. So pinasa ko na yung lahat ng details na sinuggest nilang route sa opisina, and hopefully by Monday ma-receive nila, and then i-change nila yung permit, mag-apply ulit sila ng panibagong permit na yun ang route, which is good dahil kung susumahin lahat,
nasa 900 plus lang siya, 950. So parang kaya ng isang araw yung trip. Kasi kung doon kami dadaan, akit kami ng north sa bundok, hindi natin alam, hindi ko alam, hindi nyo alam na baka sobrang lakas na ng snow doon, baka panay chain up, puro bundok yun, ahon, tapos may kurbada pang, I don't know kung paano sila nag-come up doon sa idea na yan, sa route niya na doon ako padadaanin. So sana i-approve nila yung sinuggest ng route ng pilot, and bukas tatakbo ako alis ako dito, magmi-meet up kami ng pilot ng 10:30 sa bago mag-Post Falls, Idaho. Doon na kaming meet up, ma-release na yung permit. Kasi dito late ng konting 1 hour yata, and then una ang alas 7, alas 8 na sa alas 7 dito siguro, alas 8 na sa Saskatchewan. So sana ma-receive agad nila bago pa ako dumating doon sa aming tagpuan. Pero bukas hindi rin makukuha namin ng whole day na makuha agad namin yung British Columbia. Kasi ang meet up namin ay 10:30 to 11. So ilang oras na lang hanggang 4 o'clock. So mga tatakbo lang kami ng 5 hours. So hindi rin namin makukuha ng isang araw. But at least nasa highway lang kami, makapag-refuel kami, makapark kami ng maayos. And then Tuesday morning or hapon, nasa British Columbia border na ako. Then sa gabi, susunduin ako ng pilot ng British Columbia. So okay yung suggestion nila, okay yung route na ginawa nila sa akin. Agree ako doon. Yung nga sabi ko sa inyo, tiningnan ko yung route, talagang i-zoom mo yung map, bundok talaga yung dadaanan na. Tapos hinanap ko yung refuel, kung saan ako magre-refuel, kasi pinaplano ko na kung saan ako dadaan. Nasaan ang refuel, kasya bang truck dito, wala. So mangyayari, hindi ako makapag-refuel. Yung 1,200 na yan, kung puro ahon na yan, ubos talaga aking diesel. Pero kung dadaan kami ng interstate, meron chance kami na makapag-refuel, maka-refuel yung aking mga pilot. And then alam naman nila, dahil lagi nilang dinadaanan yung area, alam nila kung nasaan yung mga low bridge. So sana finger cross, sana i-accept nila yung route na sinuggest ng pilot company na nagdi-dispatch, kasi sila na mismo nag-contact sa akin na tawagan yung opisina. Well, kikita bukas kung talagang yung ruta na yun ibibigay sa akin, then which is good. Then Tuesday night o hapon, nandyan ako sa British Columbia border, din sa gabi nasa customer na ako. Wednesday morning unload na ako, then balik na ako ng Winnipeg. Sana makakabalik agad ng Winnipeg, but depende pa rin sa weather, no? Dahil empty ako, magaan, walang traction. Finger cross again. So anyway, yan lang ang ganap ngayong araw na ito. Not much, tahimik lahat ng mga driver. Kita nyo, di ba? Napakalungkot ng araw, walang masyadong malamig sa labas. So nasa karamihan nasa loob lang ng truck nagtatambay. Ako galing ako sa loob, naglaba para meron akong extra na damit. Tapos grocery kanina, extra na tubig, mga pagkain, kasi hindi ko alam kung anong mangyayari along the way. Have a good night and enjoy your weekend, or Monday na yata dyan. Pag-amping mo tanan, and we will keep on tracking. Bye bye.